Climate justice ang panawagan ng Greenpeace at mga survivor ng Super Typhoon Odette matapos nilang kasuhan ang oil company na Shell. Ang detalye sa Agenda Report ni Paulo Barcelon. Isinampa ng mahigit 100 Pilipinong survivor ng bagyong Odette ang kaso laban sa Shell sa United Kingdom nitong December 11. Giit nila, pinalala ng sinasabing historical carbon emissions ng Shell ang hagupit ni Super Typhoon Odette noong 2021 na lalo pang nagdulot ng matinding pinsala. Ito ang kauna-unahang civil suit na tahasang nag-uugnay sa pollution ng isang oil company sa mga pagkamatay at pagkasugat sa Global South. Sinasabi rin ng mga survivor na nagpatuloy pa rin ang Shell sa pagpapalawak ng fossil fuel projects pagkatapos ng bagyo, kahit pakita naman ang masamang epekto ng climate change. Paliwanag ni Greenpeace Philippines climate campaigner Jefferson Chua, dumarami ang mga climate case mula sa mga bansa ng Global South tulad ng Pilipinas at ito'y malinaw na mensahe na hindi napapayag ang mga komunidad na kumita ang malalaking oil at gas giants habang sila ang nalulugi o di kaya'y naapektuhan ng mga ginagawang operasyon ng energy companies. I think this case signals na tama na, no? Hindi na okay, no, sa mga tao na hahayaan lang natin na lumalakas at lumalakas yung bagyo habang na hindi napapanagutan ng mga malalaking kumpanya na to. Humihingi sila ng kompensasyon para sa mga nasawi, nasugatan at nasirang tirahan at tinatawag nila ito na laban para sa climate justice. Pero hindi raw ibig sabihin ito na papayag na lamang ang lampas 100 claimant na aregluhin na lamang ang kaso. Napakahalaga ng boses ng mga claimants, no. Sinasabi nila parate hindi naman nila hinahanap yung pera, no, dito sa kaso na to. Yung hinahanap nila, no, is yung feeling of security, no, and assurances, no, na yung mga ganitong nangyayari hindi na mauulit. Sa isang pahayag, tinawag ng Shell PLC na walang basehan ng reklamo at hindi raw totoong may kakaibang kaalaman ng kumpanya tungkol sa climate change. Committed rin daw sila sa pagbawas ng emissions mula sa kanilang operations at matulungan din ang kanilang mga customer. Inaasahang didinggi ng kaso sa United Kingdom gamit ang batas ng Pilipinas at aantayin ngayon ng kampo ng claimants ang magiging opisyal na tugon ng Shell sa kanilang inihaing reklamo. Para sa Agenda, Paulo Barcelon, Billionario News Channel.